The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me. Whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Stephen Covey have said, "You must begin with the end in mind." Begin with the end in mind. Asking yourself what you want to be. What you want to be. As the saying goes, if you cannot imagine it, you will never become it. It's true. If you cannot imagine a successful person in you, you will never become successful. So you must learn to imagine what you want to be in the future. Kaya nga magandang tinatanong yung mga bata, "Anak, anong gusto mo paglaki?" Tinatanong mo. At hindi pwedeng walang sagot. Kasi kung walang sagot, walang kinabukasan. You have to accept that. It's a fact. As the saying goes, what is in your mind becomes your words become your actions will become your habit will become your character will become your destiny. If you cannot imagine it, if your mind cannot conceive it, then your future will never become it. That's a cardinal rule. You must imagine what you want to be. Begin with the end in mind. The second law is, it is not necessary what you want you will become. Why? You have to work for it. Saint Thomas of Aquinas have said this, "Grace builds in nature." Ano man ang biyaya na inaasahan mo, dapat meron kang ginagawa para maabot yun. Hindi pwedeng puro pangarap. Kailangang may trabaho. Merong pagkilos. Merong pagsusumikap. Mahalaga yon. A good movie, Gattaca, where two brothers would compete with each other, swimming from the shore to the next island. Palaging talo yung bunso. Palaging talo yung bunso. Bakit? Palagi niyang iniisip, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Bakit? Palaging panalo ang panganay. Kasi ang inaantay lang ng panganay, bumigay yung bunso. Bumigay. Hindi niya talaga iniisip na maabot niya yung kabilang isla. Habang lumalago yung bunso, langoy lang rin siya. But at the end, the youngest
win the competition. How? The eldest brother asked, "How did you do it?" And the simple answer was, "I made the decision that whatever happened, I will not return." Ano ibig sabihin? Hindi na siya nag-save ng energy. Kasi palagi niyang iniisip, pag siya'y lumalangoy, palayo sa shore, palagi niya tinitingnan, kaya ko pa bang bumalik? Kaya, pag ramdam niyang hindi na niya kayang bumalik, tumitigil na siya. But in the last competition, the youngest decided not to return. At sinabi niya sa panganay, nag-decide ako, di na ako babalik. Talo yung panganay. Bakit? Ang iniisip lang ng panganay, wag lang siyang bibigay hanggat hindi bumibigay ang bunso. Yun ang problema natin. Ang panuntunan natin ng ating tagumpay, yung kabiguan ng ibang tao. That's a sad story. When we try to compete with other people, life is never about competition. That's why I always say this, our goal is to make ourselves better today than yesterday, not better with someone else. Because you will always find people better than you, and you will get discouraged. But you will always find people weaker than you, that it make you proud and boastful. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi ng nanay sa kanyang anak? Anak, ang alam mo namang ang hirap magpaaral ngayon. Bakit bagsak ka? Ano sagot ng bata? Huwag ka na magalit, mama. Marami naman kami. Ang panuntunan, paramihan. Parang nagtanong ang Diyos, ba't nasa impyerno ka? Lord, huwag ka na magalit. Marami naman kami. Nagsama ka pa. Mga minamahal na mga kapatid, kung hindi ba matagumpay ang iyong mga kaibigan, dahilan na ba yun para hindi ka maging matagumpay? You ask yourself. The first reading is a very good challenge. How do you want to be remembered? You ask yourself, how do you want to be remembered? Nakapagpagawa ka ng bahay? Marami kang pera? Marami kang titulo? You ask yourself, how do you want to be remembered? When you die, nobody cares if you have money. Nobody cares kung nagpa-botox ka. Nobody cares kung nagpabanat ka. Nobody cares. In what way you want to be remembered, my brothers and sisters? Elisha did something worth contemplating. Number one, he kept himself holy. He kept himself holy. And that's what the woman and her husband remembers about him. He is a holy man. That's why they always invite him. Later on, pinagpagawa na nila ng kwarto. Hayaan na nating matulog. Kasi alam naman nating banal. Mahalaga yun, hindi po ba, anak? Pag tayo kumakain tayo. Halimbawa, sa food court, dala-dala mo yung tray. Naghahanap ka ng maupuan. Di po ba? Kayo ba kumain na sa food court? Anong tinitingnan ninyo? Pag walang bakante, anong tinitingnan nyo? Sino yung maayos sa mukha? Di po ba? Tinitingnan nyo. Huwag yan, pangit. Di ba? Dito. Meron bang umupo sa pangit? Meron bang umupo sa madungis? Wala. Doon tayo pogi. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, we are easily swayed by the looks of man. Pero pag banal, nararamdaman natin. Ikalawa, anong meron si Elisha? His prayers are answered.
Ang ganda nung sinabi niya, next year in the same day, you will have a child. There's nothing more powerful than that. To be grateful, suklian niya ang kabutihang loob ng mag-asawa na sabi nga ay barren, baog. Ano sabi niya? Next year, the same date, magkakaanak ka. It happens. And he was remembered. The scripture has noted about it. Naalala ko lang. A friend shared. Sabi niya, alam mo, Father, nung maliliit pa kami, nagpunta kami sa San Giovanni Rotondo. Maliliit pa kami. Yung aming kapatid na may asawa, na kung saan hindi magkaanak. At sabi niya, ang alam namin, pag lumuhod ka kay Padre Pio, siya na magsasabi kung anong kasalanan mo. Nakakatakot yun, di po ba, no? Pagluhod, siya na, ito mga kasalanan mo. Nakakatakot. Ha? Pero, I do not know how it happened. Pagluhod ng kapatid niya, na matagal nang humingi sa Diyos ng anak. Italian naman si Padre Pio. Hindi ko alam kung marunong siya mag-Italian. Pagluhod niya, agad daw sinabi ni Padre Pio, next year, you will have a child. That was very powerful. True enough, the year after, nagka-baby siya. Mga minamahal na mga kapatid, how do you want to be remembered? Magandang itanong yon. Napakaganda ng kwento ng tatlong magkakapatid na kung saan kinuna nila ng video ang kanilang tatay na kumakain. At sinabi nila, walang naipon si tatay. Walang naipon. Payat yung tatay, simple lang. Walang naipon, bagamat nagtrabaho sa ibang bansa. Ang meron lang siya ay kami. Napatapos niya kaming magkakapatid. Yun ang alaala. Kung kayo walang naiisip kung how you will be remembered, parents, what your children will become, it is how you will be remembered. Your children will be a manifestation of what kind of parents you have been. Mahirap yung sa labanan, palagi kang nagtitira ng lakas, kaya wala kang natapos. Anong meron sa second reading? We have been baptized, and because we have been baptized, we have been blessed. Even though we die with Christ, we will rise with Him with the blessing that comes with our baptism. Anong meron sa gospel? You know, this gospel is a very personal gospel to me. Why? Whoever loves father and mother more than me is not worthy of me. Because when I entered the seminary, ang kauna-unahang tao na kumontra ay ang tatay ko. 4 na taon niya akong hindi kinalala. Muntik siyang mamatay sa sama ng loob. At nang siya'y dinalaw ko sa hospital, tinanong ko talaga siya, bakit ka may sakit? Galit ka ba? Naghihingalo yun, may oxygen. Tinanggal ang oxygen, sabi niya, oo. Ay, galit yun. Galit yun. 4 years niya ako hindi kinilala. Tinatanong ko sa spiritual director ko, sabi ko, lalabas na lang ako. At sabi na spiritual director ko, bakit? Ibig sabihin ba, hindi mo mahal ang iyong mga magulang? Mahal ko. Pero ano sabi? Hindi naman sinasabi sa Ebanghelyo, hindi mo sila mahal. Kailangan mo lang mahalin ng higit ang Diyos. Hindi sinasabing, huwag mong mamahalin ng iyong mga anak. Kailangan mo lang mahaling higit ang Diyos.
Hindi sinasabing huwag mong mamahalin ang iyong pangarap. Higit mo lang mamahalin ang Diyos. Hindi sinasabi na huwag mong mamahalin ang iyong kalusugan. Mamahalin mo lang higit ang Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, if you cannot imagine it, you will never become it. Learn to begin with the end in mind. How do you see your children when they are old? How do you see yourself when you are old? And perhaps, if you are already in your coffin, if you ask 3 people, a family, an office mate, a friend, what will they say about you? Ano kaya sasabihin nila tungkol sa iyo? Pagsilip sa kabao, ano sasabihin? Patay na pala. Yun lang ang nasabi. Di po ba? O kaya naman, namatay? Di man lang nagbayad. Di po ba? Ano sasabihin? Mga minamahal na mga kapatid, tayo mga Pilipino ayon sa survey, 3 nangingibabaw. Sabi nung isa, wow, ang ganda. Ibig sabihin, ang ganda ng makeup. Parang natutulog lang. Yan, di ba? Gumastos kayo. Hindi kayo mukhang maganda sa inyong lamay kung hindi kayo gagastos. Di ba? Hindi ko makalimutan yun. Nag-bless ako ng patay. Tinipid ang makeup. Hindi inahit yung tunay na kilay. Nagpatato ng kilay. Kaya pagsilip mong ganyan, 2 kilay. Nakakatakot. Ang sabi ko sa Diyos, Lord, sana wag ko ito maalala. Baka mapaginipan ko. Di ba na? Sinabi ko talaga doon sa, uy, ipaahit yung kilay niyan. Di ba? Ay, may kilay pala, Father. Bakit? Walang pakialam ang pamilya eh. Di ba? Maganda yung pag sinilip ka. Parang natutulog lang, no? Di ba? Ang kasunod daw na sinabi, He lived a full life. Ayan, ang ganda niyan. Talagang sulit na sulit ang buhay niyan. Pero ang pangatlo, sabi doon sa survey, sabi niya, tingnan mo mabuti. Parang humihinga pa. Ang hirap, di ba? Pinaglalamayan ka na. Ang tingin nila, gusto mo pang bumangon. Di ba ba na? Ano nga kaya sasabihin sa iyo? What will your children say about you? My dear friends, my brothers and sisters, alam nyo, lungkot na lungkot ako sa kwento ng isang pare na kung saan, syempre, ang mga pari naman pag nag-homily sa patay, pinipili talaga namin gawing magandang homily namin sa patay. Di po ba? Kahit hindi kilalang kilala. Kunwari, kilalang kilala mo. Di po ba? Pinuri ni Father yung patay. Kung gaano kabuti yung patay. Kasi nakikita niya nagsimba eh. Nagsisimba. Sa gitna ng homily, may tumigil na isang jeep sa harapan ng simbahan. Isang pamilya ang dumating. May pamilya sa labas. At inukuha ang kabaong sa gitna ng mesa. Kaya sinabi ko sa kanya, kilala mo ba talaga yung patay? Hindi. Pinaganda ko lang ang homily. Anong moral ng story, Father? Huwag kang magsisinungaling. Nagsinungaling ka eh. Di po ba, Mga minamahal na mga kapatid, there are things you thought people will not know, but at the end, will be revealed. Keep that in mind. There are things you thought, or maybe you are thinking people will never know, but at the end, it will be revealed. Again, you must learn to begin with the end in mind. Amen. Going back to what I've said, pasensya na kayo, napahaba. Ano po? Hangang-hanga ako sa matatanda dati na pag ako'y sinasabihan, naku, tutoy,
Papunta ka pa lang, kami pabalik na. Hangang-hanga ako. Nung ako'y lumaki, pag may nagsasabing matandang ganyan, naku, Toto, ikay papunta pa lang, kami pabalik na. Tinatanong ko na sila, saan ho kayo nakarating? Saan ho kayo nakarating? Mga minamahal na mga kapatid, magandang itanong yon. Meron akong kaibigan na single mom, panahon nung siya'y walang ginawa kundi umiyak. Iyak lang ng iyak. Binigyan mo lang ng pag-asa. Tinulungan mo lang mangarap. At ang pinakamahalaga siguro salitang narinig, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan. Pag merong lumuluha dahil nahihirapan, sabihin mo lang, kaya mo yan. Let people dream dreams. Because if you cannot imagine it, you will never become it. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We Amen. now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.